Pasalubong. Umiksena na nga tayo. Tumabi ka na dyan. Ano sinasabi mo dyan, DJ Rock? Halina, umiksena na sa ating tapusin na natin ating segment dahil baka mamaya maubusan na tayo ng oras. May natawag. Di ba na nasagot? May tumatawag ba? Yeah, sagot na ni Christian. Sige na. Okay. Tanan ako, nanan tayong oras. Tara tayo sa ating segment. Ayan na, okay. Ito napasarap si DJ Broussard. Ang balusin na natin ang eksenang ito. O mariba na ang pangalawang eksena o pangalawang yugto, no? The second part of the story of Tita Belia. Dito lang sa ating segment na dito sa Barangay May Binarangay. Umanad ka, Sweetheart. Ba't ka ba ka dito, sweetheart? Okay, ito na mo. Bigyan flashback po natin ng ating tinatalakay na kwento na pinadala sa atin na nagpapatagas sa pangalang Belia. 20 years ang agwat ng edad niya sa kanyang napang Aroy naman, ako. Si Kuko. Kuko at si Belia. Kuko Belia. At isa sa pelikula daw ang kanyang movie. Ay, kung imo-movie nga ito, isa sa pelikula. Sa Kuko ng Belia. Sa Belia. Ang Kuko ni Belia. Ang Kuko ni Belia. Ay merong patay na Kuko. Nye. Maganda ang Q-text. Maganda ang Q-text niya. Pasukin niyo na. Okay, ito ha. So sabi niya dito, no, mga DJ, mahirap talaga maging isang mistress. Naanakan niya ako hanggang sa makilala ko to si Coco. Mabait siya at talagang naisip ko na madali namang talaga siyang mahalin. Dahil napakabait niyang bata. At inisip ko rin mga kuya, kaya ba akong tanggapin ng batang ito? Kaya ba niya akong tanggapin? Oo nga, may pinag-aralan ako. Oo nga, may maganda akong trabaho. Oo nga na isa akong kabit. At may anak sa pagkakasala. Pero napakabata pa niya para sirain ko ang kanyang kinabukasan. Kaya mga kuya talaga. Kuya. Ate, lola ka kaya po. Okay. Confrontation scene to. Eksena na. Si Coco at si Ate Belia nag-uusap about sa kanilang mga pansariling pakinggan natin. Coco? Yes, Belia. Tapat ka ba talaga sa sinasabi mong mahal mo ako? Oo. Kaya nga hindi na kita pinupo ngayon. Hindi na po talaga kita pupuin. Hindi na ha? Talaga? Hindi. Alam ko malungkot ka. Alam ko kailangan mo ng tao magmamahal sa'yo. And you deserve it naman po. Kasi po. Hindi kasi ano nga yun bang deserving naman na magkaasawa ka kasi maganda ka naman. Yun yung pangit, nagkakaasawa, di ba? O ikaw pa. At saka, naniniwala ako, pagdating sa pag-ibig, age doesn't matter. So, pakasal na tayo, Belia. Sigurado ka ba sinasabi mo, Coco? Kaya nalilito lamang. Para patunayan ko sa'yo, na totoo ako at seryoso ako, makasal tayo. Bakit hindi? Para hiwalayan ka na ng lalaking yun. Para hiwalayan ka na yung kabit mo. Ako ang kabit. Oo. Pero ano bang nagustuhan mo sa kanya? Bukod sa may asawa na siya, may mga anak na siya, may edad na rin siya, di ba? Alam mo, ako, mas bata ako sa kanya. Alam mo ko. Preso na preso ako. Bata ka pa sa pagmamahal. Saka yummy, di ba? Bata ka pa. Pero, alam mo yon, hindi mo siguro naintindihan kapag nagmahal ka talaga. Kahit yun nga, alam mo, kahit may asawa na siya, minahal ko pa rin siya. Minahal mo ba talaga siya? Di mo malalaman yun eh. Ano bang minahal mo sa kanya? Ano bang iniisip mo? O baka naman minahal ko siya dahil sa pera niya? Hindi. O ikaw nagsabi niyan, di ba? Hindi ko siya minahal sa pera niya. Minahal ko siya dahil siya. Kung sino siya? Minahal ko siya dahil siya. Pero alam ko, gusto mo na makipaghiwalay sa kanya, di ba? Kaya lang sabi mo wala kang magawa kasi lagi na hinahabol. Lahat ginagawa niya para hindi ka maghiwalay. Kabit. Kaya nga magpakasal tayo. Sigurado ka ba talaga?
subukan natin. Magpakasal tayo, just marriage for convenience. Pag hindi tayo okay, maghiwalay na lang tayo, di ba? Subukan lang natin para malayo ka doon sa, doon sa kabit mo, di ba? Sigurado kung papatulan mo isang tulad ka. Oo naman. Siyempre naman. Kung ganon, kung desidido ka talaga, pakasal tayo sa bungabong. Layo naman. Layo naman ang bungabong sa Kalapan. Diyan mo papatunayan kung mahal mo talaga ako. Andito lang si Mayor lang, pwede namang magkasal sa atin. Bakit naman layo-layo pa? Kilala doon ang mga tiyo ko. Ay, doon na lang tayo magpakasal. At para makilala mo na rin ang buong angkan. O sige. Okay lang ba? Kailan natin isa-set to? October 6, okay ba yun? Sige. Agad-agad, sige. At yung mga kaibigan, nangyari po. Sila na nga ay, eto si Belia. Doon na siya sa Bungabong, layo, no? Bungabong, doon Kalapan. Naghihintay ang oras kung darating si Coco. Ito po yung suspense para sa kanya dahil that was the time para subukan niya si Coco kung pupunta nga talaga o hindi. And sabi niya, kawawa naman si Coco, masisira ang kinabukasan, pero kung hindi siya dumating, okay lang. And it was the sign, kung dadating siya, ay sila na nga talaga ang itinakda para sa isa't isa na magkasama for life. Then, eto na, ang eksena. Umeksena ka na, DJ Kyle. Hinihintay kita, Coco. Kung darating ka talaga, darating ka. At hindi ako masasawa na umasang mamahalin nga talaga ako ng tulad mo. Kung mahal mo nga talaga ako, darating ka. Darating ka. Ay, naku, paano ba ito? Ilang oras pang babiyahin ko at ang bagal pa naman ng van na sinasakyan ko. Baka umalis na dun si Belia. Baka sabihin niya, hindi ako seryoso sa kanya. Manong, pwede mo pakibilisan niyo naman yung takbo ng van. Kasi kailangan makarating eh. May hinahabol po kasi akong oras. Sige, Tutoy. Magkano ba ibabayad mo? Sige, arkilahin ko na po to. Kahit po kung magkanong sige. Sa akin. Okupahin mo na lahat yung mga wala pang seat dyan. Opo, sige po. Ilan bang walang tao dyan, upuan? Naku, mag-isa lang po ako eh. Yun, lahat bayaran mo yan. Sige, okay lang po. Basta makarating po ako doon sa pupuntahan ko po. Okay, fine, whatever. Wala akong background dyan. Walang tugtog dyan. Wala kang mahanap. Okay. Nangyari, ang sabi mga kaibigan, 5 minuto ang binibilang. At sa kanilang tagpuan na alas 10 ng umaga, hindi pa rin dumarating ang Coco. Eksena. Bakit hindi ka pa dumarating, mahal kong Coco? Manong, matagal pa ba? 5 minuto na lang. Ito na, Totoy. Binamadali ako na nga eh. Brrrr. Walang dating yan. Okay, nangyari mga kaibigan. Ito na, ano. Sakit ang ilong ko. Ayawan. Okay. Sa ilong lumabas. Isa-justify ba natin? Isa-justify natin. Ang nangyari po mga kaibigan, ayan. Dumating. Ito, dumating sa tagpuan. Eksakto. Punto. Alas 10 ng umaga, nagtagpo ang dalawang pusong nagmamahalan. At ang sabi, ang nangyari ganito. May dumarating na sasakyan. Belia, andito na ako. Coco, dumating ka, Coco. Oo. Coco, welcome, Ma'am Coco. Ayan. Sige, nasa na magkakasal sa atin? Ito, pare. Ito, pare. Walang pare dito. Nasa ano tayo eh. Nasa munisipyo tayo. Ay, hindi pala. Kala ko pare, nakaputi kasi. Mayor ka pa. Mayor? Mayor. Ito na po yung aking papakasalan. Siya po si Coco. Ay, magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga naman sa inyong dalawa at kayo nakarating na maaga sa ating pagdarako sa inyong kasal. O sige na, ano na simula na nga inyong, sige na. At kaibigan, nakasal po ang dalawa. Ayan. So, anong nangyari? Ang sabi, nagsilang ng sanggol si Belia, ang kanyang menopausal baby.
ang bunga ng kanilang pagmamahalan na hindi na maaari pang masundan dahil nagsara na po ang bahay bata. Ay, Belia. Salamat naman na bigyan mo ako ng anak. Akala ko, sa edad mo yan, hindi ka na magkakaanak. Oo nga, di ko rin akala ako'y magkakaanak pa. Salamat naman kahit huli nakahabol. At dalawa pa, Belia. Oo nga, dalawa pa sila. Ang cute-cute naman ng mga baby ko. Baby. Mula ngayon, Belia. Baby. Pangako ko sa'yo, ikaw lang pakakamahalin ko. Magpasawalang hanggan. Ang sweet mo naman, Coco. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, Belia. At anong nangyari, mga kaibigan, ang sabi? Ang kaakibat ng problema ay lumabas na sa kanilang pagsasama. Ang dating pedicab ni Coco ay naging multicab. At hanggang sa ang multicab ay naging kotse na. Naging kotse na. Oy, ayan. social. At nagkatrabaho din po itong si Coco sa isang office. At doon na rin lumabas sa kanyang pagbabagong anyo. Lumabas din po mga problema dahil maraming mga babaeng naaakit. Lalo na pag nalaman nila na ang napangasawa ni Coco ay hindi ganon kabata. Kaya inaakit siya ng iba. Medyo mapang-akit yung tugtog. Wala naman. Okay, eksena po sa office. Narito nasugod. Nakita ni Belia si Coco na merong ibang kinukuko. Sa office, nangyari ganito. Ini-invite ni Belia na mag-launch si Coco pero hindi ito dumarating. Kaya sabi niya hindi makakarating dahil maraming trabahong ginagawa pero pinuntahan niya sa office para malaman kung maraming at doon na lang sana siya kakain. Nagdala na lang siya ng take-out na food. Pero ang nadatnan niya, si Coco, nakaupo sa kanyang table na may kasamang babae. Ang babae ay secretary din doon, nagtatrabaho din sa office. Pero ang tuhod ni Coco ay nasa pagitan ng dalawang hita ng babaeng ito. Binuksan ni Belia ang pinto at nagulat sa kanyang nabungarang eksena. Eto na mga kaibigan. Uy, lumayo-layo ka nga. Baka biglang dumating si baka may makakita sa atin. Lumayo ka sa akin. Ayoko nga. Huwag mong ginaganyan ako. Hindi porke may edad na yung asawa ko. Pahalag sa punong tenga. Huwag mong ginaganyan. Huwag mong sabihin na uy, please. Tama na. Coco, anong ginagawa mo, Coco? Ay, sweetheart, darling bebe, honey. Anong ginagawa mo? Kala ko wala. Tatrabaho ka. Mahal. Kala ka busy ka. Ito kasi may tinatanong lang sa akin, merong nagpapaturo lang sa computer. Hindi na ako sumabay sa'yo sa lunch kasi ang dami ko talagang trabaho. Kita mo naman, tambak itong mga trabaho dito. Hindi mo paniniwalaan po ito sa nakita ko ngayong... Honey, bebe, sweetheart, darling, mahal. Wala akong ginagawang masama talaga. Wala ginagawang masama Hannes, mag-aalam po na kayo. Wala, faithful ako sa iyo, Hannes, sweetheart. Darling, bebe, Alis mahal. kami nyo ng kama, yung lamesa. Kako, bakit mo ginato, Kako? Wala akong ginagawang masama, wala. Akala mo lang wala, pero wala talaga. Meron. At mga kaibigan, dyan na po natin puputulin ang eksenang ito. Dahil yan po naman talaga ang problema ngayon ni... Ano pangalan? Belia. Si Belia. Lola Belia. Si Belia. Flores. Sabi nga niya, ganito ba talaga ang buhay? Nag-asawa ka, parang wala sa panahon yung napangasawa mo. Na, although, pwede na rin kasi nagkaanak naman kayo. Pero yun nga kaakibat nun yung problema na hinahabol ng mga babae yung kanyang asawa. At nilalaman din siya ng mga, masasabi natin na insecurities ba?
Dahil kasarap isipin na sana kung sexy siya, maganda siya at bata at kasing edad ni Coco, pwede siyang umangkas-angkas sa motor kahit mag-short siya ng napaka-igsi. No? Ganun. Para at least makapamasyal sila. May pagmalaki siya sa iba. May display ba siya sa mga kakaibigan at masabing, eto ang asawa ko. Ayun eh, di ba? May mga ganun, di ba Kyle? Sabi nga pag bago pa lang kayo mag-girlfriend pa lang kayo, nakaakbay, sasabi, ito ang girlfriend ko. Pag mag-asawa na kayo, nasa asawa mo. Wala na, hindi na akbay yan, hindi na sasabihin gano'n na. Pag sasakay pa ng jeep, dati di ba? Pag-aakit ng jeep, naalalayan. Pero pag sasakay ng jeep, halos iwanan na. Halos na-under na yung jeep, nakasakay na yung lalaki, yung babae, natakbo na, habol na. Maraming isa ng gano'n. Gano'n na? Nasa asawa mo. Ayun uso na lang, ayun. May dalawa yung babaeng nandun, yung isang sexy, tsaka isang medyo ma-chabing-chabing ganyan. Alin ba doon? Mas pinapatamaan ng nguso yung isa. Okay, mga kaibigan. So, eto na. Advice na po natin ang buhay ni Ate Belia. Ikaw muna, DJ Kyle, at mamaya ako ang magbibigay ng advice. Ganyan po talaga, Ate Belia, sa pag-ibig. Ano yan? Ano yan? Advice ba yan? Sabi ko mag-advice ka, hindi ka magbasa. Nag-advice ka. Nag-i-emote ka, gano'n. Sige, mag-emote ka. Ayaw nyo? Hindi, gusto ko. Sige, subukan mo mag-emote. Nawala na ako. Sige, mag-emote ka na. Bibigyan kita ng chance. Ganito kasi yan Ate Belia, talaga sa pag-ibig. Minsan, ganyan yung mga sitwasyon na nagmamahal tayo, mas bata sa atin. O kaya naman, kadalasan tayo naman yung mas bata, minamahal natin matanda. Minsan may mga differences talaga tayo na hindi natin mapagkakaila na yun yung nagiging balakid din sa relationship natin. Maaring yung pananaw natin na baka tayo lokohin dahil mas bata siya, o kaya baka naman tayo baliwalain, baka tayo gawing baka nga maging approach sa atin hindi ba katulad ng mga yung mga magkakarelasyon magkakasing edad baka maging dating sa iyo ikaw yung anak na lamang niya mga tipo parang nakahanap lamang siya ng isang anak sa iyo kaya kanya minahal mga ganun tipo yung kinakatakutan nakahanap natin. Siya ng isang anak o ng isang ina ay siya pwede yung pag matanda sa iyo di ba di ba okay. Minsan kunwari wala nang kumakalinga sa kanila pag matanda na di ba lalo pag matanda na naghahanap yan ng masasandigan na na katulad niya, kumari ikaw, mas bata ka sa minamahal mo. Parang ang pananaw minsan ng iba dyan, naku, kaya lamang yan pinakasalan kasi nag-iisa na yun sa buhay. Di ba? Ikaw naman, pag ikaw naman yung nakita nila nagmahal ka, naku, kaya namang minahal yan dahil lang sa pera nung matandang iyon. Kaya nga po mga kaibigan, ang sinasabi namin dito, disregarding what the people may say. Oo, wag mong intindihin. As long as nagmamahalan kayo at talagang totoo kayo sa sinasabi ninyo sa isa't isa na sa salitang mahal, go for it, tuloy-tuloy lang kayo, enjoy life, dahil minsan lang naman tayo mabuhay, di ba? So sa ganito mga sitwasyon, palagay ko lang, nagpapahirap sa'yo, Tita Belia, ay yung insecurities mo na marami kang mga nilolong sa buhay mo, na sana long hair ka. Sana bata ka pa, mas makinis yung legs mo. Sana, ganyan. Hindi na kasi, di ba? Hindi na natin may babalik yung dati. Just accept the fact. Acceptance. Tanggapin mo na lang. Huwag ka na sa stage of denial. Just accept it na yung reality na talagang ganyan na, matanda na, di ba? Dahil talaga naman, darating din naman yung time na magkakaganyan din yung itsura ng asawa mo sa'yo. Yun nga lang, nauna kang pinanganak, kaya nauna ka na kumulubot kaysa sa kanya, di ba? So, ang maganda lang dito, maghintayan na lang kayo. Kukulubot din siya. At tatantanan din siya ng mga chika babes na nangungulit sa kanya. So, remain faithful sa inyong relationship. And whatever happen, basta, talagang palagi, total naman, magaling ka naman makahuli. Lagi mo naman siya kumbaga, hindi siya nakakatakas sa mga sayo, di ba? Dahil magaling ka pa sa isang detective at saka isang investigador. Lagi mong naamoy kung halimbawa may pagtataksil na nagaganap at laging napuputol ang kanilang mga binabalak na maitim, no? So, maganda namomonitor mo siya at kilala mo naman yung asawa mo kung hanggang saan ang kapasidad niya para pangalagaan ang kanyang sarili. So, doon ka na lang sumuport palagi sa kanya. So, always remind him yung family ninyo na hindi masisira, may anak na kayo,
And yung mga bagay na parang sasabihin ng iba o panunukso ng iba, Don't think about panlalait it. sa inyo, Don't pandudusta, worry. diba? Mind your own business. Lagi mo lang sabihin sa kanya na buhay ganito. Explain mo lang. Kumbaga, lagi mong remind sa kanya. At tantanan mo yung pagkakaroon ng insecurities na ganyan. Maging firm and confident ka sa sarili mo na mahal ka ng asawa mo, na hindi ka niya pinakasalan for convenience, di ba? Hindi ka natatantanan. yun lang po masasabi namin. Basta, ito po ay, basta Tita Belia, go for it, go. Andyan na yan, binigyan na yun sa'yo. Sige na, Go. Dahil kami po ay overtime na, si Rocky, nako, ang dami po mga message dito, pero hindi na po namin mababasa. No? Kaya, goodbye na po time kami, siguro. pasensya na Okay. po. DJ Cal kasi, hindi na, Hindi ka na nakita eh. Ayun eh, hindi tinitingnan eh. Okay na po, goodbye na po kami ha. Next song na tayo, no? Hanggang sa Friday na po tayo. Next song pa ba tayo? Oo. Next song. Last mag-news na si DJ Rock. Okay, goodbye and of course, enjoy your Monday. Yes, enjoy the rest of the rest of the day. At magmahalan po tayong lahat. Siyempre, oo. Magkahanan naman. So, 105.5. Disregarding mga edad natin. Mahalan lang po. Basta magmamahal na walang nasasagasaan at nasasaktan. Diba? Okay? Goodbye! DJ Cal, thank you. Salamat po. DJ Rocky is up next. Tawag-tawag po kayo, request ng song. Mamaya 46, Love and Matters of the Heart. Kung pwede lang, ayoko na sanang